The proclamation of martial law is not a military takeover. Lagpas 2 dekadang naging Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Sr., ang ama ng kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Markado ang panahong ito ng kaliwat ng human rights violations, pagkawasak ng ekonomiya, panghimasok ng dayuhan at sunod-sunod na krisis ng bansa. Hindi sumulpot mula sa wala si Marcos. Mahalagang aralin at intindihin natin kung ano ang mga naging dahilan at kung ano ang epekto hanggang ngayon ng pasisang diktadura ni Ferdinand Marcos. Paano nakaupo si Marcos sa poder? Dalawa ang pangunahing salik kung bakit nagkaroon ng isang katulad ni Marcos. Sabi ni Professor Jose Maria Sison, the two biggest causes of the Marcos fascist dictatorship chronologically were firstly, the objective conditions and chronic crisis of the semi-colonial and semi-feudal ruling system, and secondly, the subjective factor, Marcos's overweening ambition to perpetuate himself in power. Nang makaupo si Marcos, halos 2 dekada na ang nakalipas mula nang palayain tayo ng US bilang kolonya nito. Ngunit nananatili ang kapit ng US sa bansa sa pamamagitan ng base militar at patakaran pang-ekonomiya nito. Sa esensya, naging bagong kolonya tayo ng US. At dahil nagsisilbi ang pamahalaan para sa interes ng US, nagresulta ito ng matinding krisis para sa karamihan ng mamamayang Pilipino. Susi ang suporta ng US kung gusto mong maging presidente. Alam ito ni Marcos kung kaya't ginamit niya ito para manatili sa pwesto. Naguyod niya ang polisiyang pabor na pabor sa US tulad ng foreign investment, paglahok sa Vietnam War at paglako sa sarili bilang aliado laban sa komunismo. Pero hindi lamang tuta si Marcos. Walat sa pool, plano na niyang gamitan ng pagkapangulo para sa sariling interes. Linaro niya ang politika at pinagbuhan niyang posible ang reforma para magsulong ng bagong Pilipinas. Sa tabing ng reforma, nakuha niya ang suporta maging ng mga karibal niya sa politika at ng simbahang Katolika. Ginamit niya ang Constitutional Convention para ipamukhang legal ang patuloy na pag-upo niya sa pamahalaan. Ginamit din ni Marcos ang banta ng komunismo para pagtakpan ang paggamit sa pulis at militar para sa dahas. Sinisi niya ang NPA para sa massacre at patayan hanggang mismo ang pagdeklara ng martial law noong September 21, 1972. Marcos excelled at conjuring the illusion of communists, separatists, and anarchists, threatening the ruling system and giving cause to his slogan of "Save the Republic and Build a New Society." Pero hindi naging madali para kay Marcos na agawin ang kapangyarihan. Bago pa man mag-martial law, dumadagongdong na ang malawakang pangkilos bunga ng lumalalang sosyo-ekonomiko at politikal na krisis ng lipunan. Dahil sa krisis na ito, sumulong din ang armadong revolusyon ng CPP at NPA sa hangaring kamtin ang tagumpay ng bagong demokratikong revolusyon. Nabuo ang National Democratic Front mula sa mga alyadong organisasyon sumusuporta sa CPP at NPA. It is an incontrovertible fact that the CPP, NPA, NDF, and other revolutionary forces were the most outstanding in fighting the Marcos fascist dictatorship along the anti-fascist, anti-imperialist, and anti-feudal line. Marami sa mga lumaban sa diktadura ni Marcos ay nag-alay ng panahon at buhay para sa kalayaan. Libo-libo ang mga naging biktima ng human rights violations na nagsilbing inspirasyon para sa pagpatuloy na paglaban ng mamamayan sa iba't ibang paraan. Labas sa armadong pakikibaka ng NPA, naging banta rin ang Moro National Liberation Front at ang matagal ng kahilingan ng mga Moro para sa sariling pagpapasya. Samantala, namulat rin ang simbahang Katolika sa sunod-sunod na paglabag ni Marcos sa karapatang pantao at nagsimula ring tumindig laban dito. Tumagal si Marcos sa pwesto dahil suportado siya ng US. Pero hindi rin nagtagal, nakita ng US na hindi rin magsisilbi si Marcos para sa interes nila dahil sa papalawak na galit ng mamamayan laban sa kanya. Ultimately, in 1982, the US recognized that Marcos was hopelessly isolated and hated by the people for his extreme brutality and corruption.
that he had become seriously ill, with the line of succession unclear and risky, and that the revolutionary movement could benefit from the tenuous situation. Thus, the U.S. arranged the return of Aquino to the Philippines. Nagimit siya ang pagpatay kay Dinoy Aquino ni na Marcos at General Fabian Ber noong 1983. Nabigyan ng panibagong sigla ang kalusang masa ng mga manggagawa, kabataan, kababaihan at iba pang sektor. Noong 1985, naitatag ang bagong alyansang makabayan bilang pinakakonsolidadong pwersa ng mga organisasyong anti-Marcos at progresibo. Nagpa siya ang US na palitan si Marcos sa snap elections ng 1986. Inasahan ng US na dadayain ni Marcos ang eleksyon at mula noon, magiging madali na lamang siyang patalsikin sa kudeta at palitan ng bagong tuta. Sunod-sunod ang naging bigwas kay Marcos dahil sa snap election. Nananawagan ang bayan at iba pang organisasyon ng mga kilos protesta at welgang bayan. Sinundan ito ng panawagan ni Cory ng civil disobedience habang kinundi na ng simbahan si Marcos bilang immoral and illegitimate. Sa huli, naglunsad ng bigong kudeta ang Reform the Armed Forces Movement noong February 1986. Daang libong tao ang tumipon sa EDSA para suportahan ng mga sundalong nagkudeta. Tumipon din ang libong mamamayan sa mismong Malacanang sa pangunguna ng Kilusang Mayo 1 at ng League of Filipino Students. Sa mga probinsya at rehiyon labas sa Maynila, pinangunahan ng bayan ang mga pagkilos para labanan ang krimen. Sa huli, napatalsik si Marcos. Hindi ng isang tao o dahil sa isang iglap, kundi dahil sa mahabang panahon ng paglaban ng mamamayan sa iba't ibang forma. Mahalagang mabalikan ang naging kasaysayan ng diktadura dahil nananatili pa rin ang mga kondisyong nagluwal kay Marcos. Hindi nawala ang pagkatuta ng pamahalaan sa dikta ng dayuhan. Hindi natigil ang kawalan ng lupa at kahirapan sa kanayunan. Hindi nagbago ang pagturing sa gobyerno bilang negosyo. Nagsilbi ang mga sumusunod kay Marcos para sa sarili nitong interes at ganansya ng US. Samantala, dahan-dahang pinaghahandaan ng mga Marcos ang kanilang panunumbalik sa pwesto. Hanggang sa naagaw na nga ni Bongbong Marcos ang eleksyon noong 2022. Ngayon, kumakaharap na naman tayo sa dambuhal ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Kaya, nananatili rin ang batayan para patuloy na lumaban ang sambayanang Pilipino. Nanatili ang kontraagos ng mamamayan para sa pagsulong ng kanilang pambansa at demokratikong karapatan, sa parlamento man, o sa lansangan, o sa malawak na kanayunan ng ating bansa. As the Filipino people suffer more exploitation and oppression, more poverty and misery, they are driven to intensify and advance their revolutionary struggle for national liberation, democracy, development through national industrialization and genuine land reform, social justice, and world peace.